Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius mula August 1 to 15, 2024? Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala ninyo. Yung gender, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin na yung masculine, siya yung extrovert at yung feminine o female, siya yung introvert. Okay? Pwede rin na huwag nyo nang pansinin yung gender o as long as tama naman yung situation ng iba sa inyo sa reading. Ano to? Kasi ang dating parang may crush yung iba. Pero for some reason, hindi pwede. Hindi sila pwedeng maging sila. So, nagmukhang unrequited love to. Pero actually, ang reason kung bakit hindi pwede ay dahil may involved sa third party, yung iba sa inyo. So, ganito, kaya hindi pwede kasi in a relationship na sa iba. O, pwede rin ganito. Kaya hindi pwede kasi yung crush niya ay in a relationship na sa iba. So, ganun lang yung pwedeng maging reason kung bakit hindi pwede. Okay, ulitin ko. Una, kasi halimbawa, in a relationship yung iba sa inyo. Kaya lang may dumating. Bad timing kasi in a relationship na sa iba. So, hindi pwedeng maging sila nung darating na someone new o baka dumating na. Ngayon, yung pangalawang scenario, may single. Yung iba sa inyo single. Kaya lang napapakrush sa someone na in a relationship na sa iba. So, hindi pwede. Di ba? Kasi kahit sang angulo third party situation ang mangyayari dito. Kaya siya unrequited love. Okay? Tingnan natin, baka maiba rito. Ang senaryo. So ngayon, disgrazia. OMG, ito connected dito. Tinaray ko na maiba para sa iba na hindi makarelate. Pero, nagdikit yung kwento eh. Disgrazia kasi third party na nga ang kalalabasan nito. Alam niyo ba kung bakit? Kasi walang seriousness eh. So bakit walang seriousness? Kasi nga nakatali na yung isa dun sa isa pa. So tatlo sila. Sa tatlong yan, hindi pwedeng dalawa nakatali, di ba? Dapat isa lang. So yung isa dyan sa tatlo, yun yung relasyon na hindi seryoso o hindi pwedeng gawing tama. Okay? Kasi nga, may original eh. Ito at ito, almost the same. Mga tao na nai-involve sa walang commitment. Parang either ginusto nila yon o sila mismo yung magpo-pursue ng ganung klaseng connection. Manggugulo ba? Either habit na nila yon na kumabit. O yung iba sa inyo ay magugulo ang relasyon dahil sa kabit. Yun lang yung nakikita kong pwedeng maging cause ng disgrasya dito. Oh. So, Italian to eh.
Pero mukha na rin siyang Pilipino o Spanish. Di ba, disgrazia, parang, disgrasya ay parang minalas o nagkaroon ng disaster. Um, ano pa ba? Kahihiyan ba? Pwedeng ganun. O nagkaroon ng unos. Ayan, tulad nito, nasunog yung bahay. So, yun lang yung nakikita kong possible reason kung bakit masisira yung bahay. Di ba may kanta ngang tukso? Kay Ramin na. Ayoko na kumanta. Nawasak na tahanan, di ba? Nang dahil nga sa tukso. Ayan yun, tukso. Ito, non-commitment. Eto, ulit tayo. Baka maiba. Para sa iba na hindi makarelate. Kasi kung di naman to tumama sa inyo, baka nga tumama sa someone na kakilala ninyo. O malapit sa buhay ninyo. At ano naman ito? Dispiacere. Distance. Bakit may umiiyak dito? Para bang ang reason ng kanyang pag-iyak ay parang personal. Something personal. O pag kasi sinabi mo personal, parang gusto mong kimkimin na lang. Parang ayaw mong i-share sa iba kasi nakakahiya. So, siguro dikit to dito. OMG. Kasi kung ididikit na natin to lahat-lahat, mukha kasi sila magkakaparehas. I mean, magkakakonektado. Kung ididikit natin lahat-lahat yan, may iiyak o babae. Probably yung iiyak kasi may iiyak yung babae dito. At di niya masabi sa iba yung kanyang rason kung bakit siya umiiyak. Kasi nga, nagkulong na lang siya dito sa kwarto. Kasi nakakahiya kung sasabihin niya. Kaya, ayan, kinimkim na lang niya. Parang ganun. So, probably, lalaki ang pwedeng ma-involve sa third party dito. At mukhang magiging sila. Although bad timing dito. Hindi pwede. Kaya lang nga mapusok. Siguro hindi siya tinantanan ng kabit o siya mismo ang mapusok pag gusto niya ng iba. So, case-to-case basis. Pero again, kawawa yung babae dito. O, umiiyak na siya. Nandito lang siya sa kwarto. Umiiyak siya dun sa kwarto. Para bang na-depress siya, ayaw niyang lumabas o nahihiya siya malaman ng ibang tao. Na ganun nangyari sa buhay niya, kaya ayun, nagstay na lang siya sa kwarto. Doon na lang siya umiyak. OMG. Ganito. Para malaman natin kung tatama ba sa inyo itong reading. Kakaloka. So, sino yung partner ng Sagittarius sa kwento na to? Regardless kung siya yung babae o lalaki sa kwento na to. Kung kayo yung babae o lalaki. Regardless, okay? Basta ito yung partner ng Sagittarius para malaman nyo kung ito ba yung reading nyo o hindi. O tama ba to sa inyo o hindi. Pisces, Gemini. Ayan, Pisces o Gemini. Kung kakilala, sabihin natin hindi tumama sa inyo. Pero baka nga tumama sa kakilala. So, ang possible zodiac sign ng kakilala na tatama ng reading na to ay parehong Aquarius.
OMG. Mapatay na isa. Capricorn. So, specifically, Aquarius. So, sabihin natin mga 70% Aquarius na kakilala. 30% Capricorn. Ito. Ibang mensahe nito. So, nagdikit-dikit lang yung mga kwento dito kahit anong gawin ko at kahit anong deck ang gamitin. Pero dito, who knows? Baka may iba na. Raven. Clarity. Travel. Playful preparation. Kung ididikit na natin yung tatlo, magkaroon ng klaro kung aalis ba talaga o kung sasama ba siya sa kakilala niya na aalis. Ganun, klaro tungkol sa pag-alis o pag-travel. Pero malaki ang posibilidad na tuloy. Sabi natin may plano yung iba sa inyo, gumala. Sa August 1 to 15, mukhang tuloy kasi may playful preparation tayo dito. Parang masaya ba? Masayang nagpe-prepare yung iba sa inyo. So, tuloy yan, tingin ko. So, again, gathering, reunion, traveling. Basta magta-travel. Tuloy yan. Migration, di ba pwede? Bakasyon. Ano pa ba? Field trip, business trip. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.